Ano nga ba ang kahalagahan sa atin ng Canada-Philippines Social Security Agreement? Nabanggit ko na po ito sa aking ibang mga videos. At nasabi ko na ito ay magagamit natin sa ating retirement kung kayo man ay nasa Canada or nasa Pilipinas. So for today's episode guys, pag-uusapan natin ang mga specifics na nilalaman ng kasunduan na ito. Kaya stay tuned everybody, panoorin po ang ating video today. Hello everyone! Si Ate Menchi po ito. Welcome back sa ating Menchi's Philcan Life dito sa YouTube. Salamat sa inyo na palaging nanonood at nakasubscribe na. Kung kayo po ay bago, just click the subscribe button below, share and like. And you can also be a member of this channel. I-click naman ninyo ay ang join button at sundan po ang instructions ng YouTube. Salamat sa ating mga channel members. Thank you kay Gerald Villaraso, Corazon Binene, Jepos Jeff White Darters, Ariandel Malinaw, Marlo Cuasay, Marciano, and Nimpa. Thank you po sa inyong support sa aking channel. Ayan, for a change, nasa labas tayo, nasa backyard po. At kita nyo ang aking mga rosas. Kaya lang po ay dinig natin yung dumadaan ng mga eroplano. Every 2 minutes may dumadaan pong eroplano dyan. Kasi we are not too far from the Pearson International Airport ng Toronto. Daanan po ng eroplano ito. Anyway, let's go to our topic guys. Yun. So, atin lang pong bibigyan ng pagpapaliwanag kung ano ba itong agreement na ito. Social Security Agreement patungkol po sa mga pension, SSS, GSIS, Canada Pension Plan, mga pagtanggap ng mga old age pension, yan po. Yan po yung involved sa Social Security Agreement na yan. At meron din tayong ilang mga katanungan na bibigyan po natin ng kaunting sagot. Ito pong Social Security Agreement between Canada and the Philippines ay nagsimula noong March 1 of 1997 pa. Actually, nagkaroon pa po yan ng supplementary agreement noong July 1 of 2001. Yun, so pinalawig pa po, no? Pero hindi lang yan guys ang security agreement ng Pilipinas. Meron pa pong ibang mga bansa, hindi lang ho Canada. So i-flash ko na rin sa screen guys, ang iba pang mga bansa na kung saan ay nakikinabang naman ang mga Pilipino rin na nandoon po sa ibang mga bansa na yan, all over the world. Sa biglang paliwanag guys, ang Social Security Agreement na ito, pagtutulungan po ng dalawang bansa, ng Pilipinas at ng Canada, para ma-qualify ang mga residente para makinabang dito sa pagre-retire kung sakaling merong mga pagkukulang, halimbawa po ay sa number of contributions or sa length of residency sa bansa, ang dalawang bansa po ay nagkakaunawaan na sila ay magtutulungan para ma-qualify at makuha ang benefits. Kahit na kulang doon sa isang bansa, pwedeng ayudahan ng isa pang bansa. So kung may pagkukulang sa number of contributions or sa length of stay in Canada or in the Philippines, yun po doon magkakaroon ng suportahan. Isang madalas na maging halimbawa natin guys dito ay yung hindi siya naka 20 years ng residency sa Canada, pero uuwi na siya sa Pilipinas para doon na magstay for good. Pwede bang hindi tumigil ang kanyang pensyon? Kasi ang policy ng Canada, kapag ikaw ay pupunta sa labas ng Canada, pwede mong dalhin ang iyong old age pension kung naka 20 years ka ng pagtira dito. Eh kung hindi nga siya naka 20 years, yun po, aayudahan po yan ng residency naman sa Pilipinas. Idadagdag po yun. Yun po ang isang example dito. Okay guys, yun. So yun yung kulang siya sa residency, pero pwede na ma-qualify dahil naman sa residency niya sa kabilang bansa, which is the Philippines. So, sino po ang makikinabang or kanino ma-apply ang agreement na ito? Ang sabi ho, it shall apply to any person who is or who has been subject to the legislation of Canada or Philippines, including mga dependents niya. In simple description guys, ang Philippines-Canada Social Security Agreement allows individuals to combine the periods of residence in Canada and also the contributions to SSS, GSIS, or CPP in order to meet the minimum eligibility requirements for the pensions and benefit of people involved. Tayo yun. So meron pa pong higit na paliwanag dyan guys, so keep watching.
Oras talaga ng lipad ng eroplano, kaya medyo maingay po sa himpapawid. Okay, ano yung mahalagang components po ng Philippines-Canada Social Security Agreement? Number 1 po ay yung tinatawag nilang totalization. Yun yung pagkukombine, pagsasama. Kung kulang sa years of contribution or years of presidency, ay ipagkukombine. Ito total. Kaya nga po, totalization ng inyong mga record sa dalawang bansa. Pagsasamahin para makumpleto mo yung iyong kakulangan. Example na lang dito ho, halimbawa, kulang ka sa contribution mo sa SSS para sa pensyon. Di ba 120 contributions dapat sa SSS bago ka magka-pensyon, ano? Yun, so pwedeng gamitin ang iyong years of contribution mo naman sa CPP ng Canada. Yung number of contributions mo doon. Not the amount, but the number of your contributions. Yung haba ng panahon. Another component po ay ang exportation of benefits. Ayan, pwedeng i-export ang benefits. Ibig sabihin po, yung pension natin na galing sa Canada, pwede mong tanggapin sa Pilipinas. At yun namang pension mo sa Pilipinas, pwede mo namang kubrahin dito sa Canada. Yan po kasi merong kasunduan ang dalawang bansa. Ang example nito ho, pwede mong makuha ang iyong old age pension sa Pilipinas at saka ang CPP. Well, yung CPP, kahit nasaang bansa ka naman talaga, makukuha mo yon kasi yun ay may kontribusyon ka. Pero yung old age security pension ay pwedeng i-export. Kapag kayo ay hindi naka 20 years, di ba dapat ay titigil na. Pero dahil meron din po tayong totalization, ay kahit walang 20, pwede nang makuha mo for good ang iyong pension ng old age pension sa Pilipinas. Yan ho, ano? So, pinagsama yung exporting of benefits at saka yung totalization in one. Number 3 component, guys, ay ang elimination of dual coverage. To prevent from double taxation, workers are exempt from contributing to the country's social security system. Pero ang Canada ho kasi requirement na ang bawat empleyado ay mag-share sa CPP. Yon. So anyway, ang SSS po ng Pilipinas, ang pension po natin diyan ay wala pong tax. Ano ho? Although ang Canada ay may tax. So isa lang ang magiging tax, CPP, pero yung SSS po ay walang tax tayo sa Pilipinas. Di ho ba? Ayun, ang mga pension po natin sa Pilipinas ay walang tax. Ano mga benefits ang covered? Sa Canada po ay ang Old Age Security Pension, ang Canada Pension Plan, pati na rin ang Canada Pension Plan Survivor Benefit at saka po Disability Benefit. Samantala sa Pilipinas, ang covered ay ang SSS, Social Security System at ang GSIS, Government Service Insurance System. Ayun, GSIS. So yun po ang basic na paliwanag, guys, tungkol sa security agreement. Ano ho, pagtutulungan ng dalawang bansa para tayo ay magkaroon ng mga benefits na maaaring kung hihigpitan ay hindi tayo qualified, pero dahil nagtulong ang dalawang bansa ay makakwalify tayong makuha ang ating mga benefits sa ating retirement period particularly. Ito po ang ilan sa mga common na tanong na ating natatanggap mula sa ating mga viewers. Number 1 na, sabi niya, wala pa akong 20 years ng pagtira sa Canada o yung years of residency. Pero kung mag-stay for good na ba ako sa Pilipinas, pagdating ko ng retirement, makukuha ko ba ng tuloy-tuloy ang aking old age security pension? Ang policy po sa old age security pension, kailangan tumira ka dito sa Canada ng 20 years bago mo madala outside of Canada. Pero dahil nga po sa agreement ng Canada at Pilipinas, ay po pwede. Ano ho? Yan ang sagot. Combination po ng totalization at ng exportation of your benefits. And another question na napakahalaga po ng paliwanag ay ito. Naka 100 contributions lang siya sa SSS. Pwede bang i-apply na pensyon ito? Kasi alam natin pagka below 120 ang iyong contribution sa SSS ay hindi pensyon, kundi lump sum. Bibigay lang sa iyo ng one time. After that, wala na. Di ba, mas maganda kung pension kasi tuloy-tuloy mong tatanggapin habang nabubuhay ka. So, ang sagot dyan, kung pwede bang maging pension, yes. Pwede pong idagdag, dun sa 100 na contribution mo, pwedeng idagdag yung number of contributions mo naman sa CPP sa Canada, kung ikaw ay nag-contribute sa Canada ng CPP, yung length of contribution mo plus the length of your residency in Canada,
ay i-consider po yan ng SSS para maging pensyon ang iyong 100 contributions. Okay? However, ibig sabihin po lalaki ang aking magiging pensyon. Yung 100 kung contributions, dadami ho ba yun? Kasi isasama yung CPP. Hindi po, no? Ang idadagdag lang po doon ay yung number of yung period lang. Only the period, not the amount. Ano ho? Maliwanag ho, nakalagay sa kasunduan na ang iyong magiging pension lamang ay yung iyong 100 contributions. Hindi po madadagdagan dahil ginamit yung CPP, hindi po. Ang iyong CPP contribution will remain at the CPP at iyo ring pwedeng tanggapin pagka ikaw ay nag-apply na at age 60 years old. Okay? Yun po, medyo komplikado po yung paliwanag doon. Inalaw ka kasi ginamit mo yung period from CPP, pero hindi po ang amount ng pensyon. Okay guys? Yon. So, ang iyong pensyon pa rin ay magiging mula lang doon sa iyong ini-contribute. Sana po ay nakapagdagdag ng kaunting impormasyon sa inyo itong ating naging paksa, ang Canada-Philippines Social Security Agreement na inyong magiging laman ng isipan kapag kayo ay nasa edad na malapit na kayo sa pagre-retiro. So anong magagawa po ninyo ngayon na kayo ay nasa panahon pa ng pagtatrabaho? What you can do is continue with your contributions. Kung kayo ay may contributions sa CPP, just continue. Kung meron kayong contribution sa inyong SSS at gusto nyong ituloy dito sa Canada, ay po pwede. Sapagkat ang mga yan po ang inyong magiging base ng income pag dumating na ang inyong retirement period. Okay guys, thank you very much for watching. Sa ating Menchie from Toronto. Salamat sa inyo na ating mga subscribers. Thank you very much po. At kung kayo ay bago at hindi pa nakasubscribe, click the subscribe button, like and share. At pwede rin kayong maging channel member, just click the join button below. Thank you sa inyong lahat po. Salamat sa ating mga channel members. Thank you kay Gerald Villaraso, Corazon Binene, Jepos Jeff White Darters, Ariandel Malinaw, Marlo Cuasay, Marciano, and Mingpa. Bye everybody mula sa aking garden guys, mula sa aking backyard in Toronto. Sa ating Menchie po nagsasabing thank you for watching hanggang sa susunod po dito sa ating YouTube channel, Menchie's Philcan Life. Bye!